Wish! Wish. Sana mamatay lahat ng kurakot sa Pilipinas. Pinabulanan ni Ombudsman Boyeng Rimulya ang kumakalat na impormasyon online na sinugod siya sa ospital. Boyeng Rimulya, madadali kaya sa wish ni Cara David? Nagtrending kasi kahapon ang mga bali-balita sa social media na di umano itong si Boyeng ay isinugod sa hospital. Ano kaya ang lagay ng naturang ombudsman? Anak ng kagwang masamang damo mahirap mamatayan Ayon kay John Vic Rimulya sa ng kanyang kapatid, na di umano si Boyeng ay naglaro pa nga daw ng golf. Sagot naman ni Ma'am Rowena Guanzon, naglaro daw ng golf kasama si Akop. Next na ba si Bunyeng? Yeng, tama na yan. Kutang-kuta ka na sa buhay mo sa panggigipit, anak ka ng kagwang ka. Oh, ito, speaking of panggigipit, diyan sa Kongreso, meron di umanong namumuhong kudita laban kay Bujidi. Aba, mukhang ang papalit sa pagka-speaker ay si Sandra. Magandang tanghali po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. Bukas na po, January 5 po, magsimula na po ang Birada Aguila. Alas 2 hanggang alas 4 ng hapon sa Birada Aguila YouTube channel. At maraming salamat sa pa-super thanks. Pa-super thanks muna tayo mga kaibigan ko. Thank you so much po sa mga walang sawang pagsuporta sa Bisdak Pilipinas. Beat Good Sound, thank you so much sa inyong pa-super thanks. Happy New Year po. Ito, pag-usapan po natin ngayon itong kudita muna dyan sa Kongreso. Meron kasing namumuong kudita laban kay Bujidi. Balita-balita po ito kagahapon. Sino kaya naman ang ipapalit kung sakaling mapatalisik itong si Bujidi? Diyan kasi sa Kongreso, madali lang magkudita. Madali lang po magpalit ng liderato. Kahit gaano kakapangyarihan diyan sa Kongreso, pag sinabi po ng presidente, palitan ng speaker, mapapalitan ka talaga. Wala kang magawa diyan. Kung sasabihin ni Bungit na si Sandro ang ipapalit, walang magawa yung mga kongresista diyan, kundi sumunod na lang sa sasabihin ni Bungit na nakangiwi ang panga. Ito, meron din manong namumuong kudita at papatalsikin si Bujidi sa kanyang pwesto sa pagiging Speaker of the House. Ito na. Magbabago daw ngayon ng speaker ngayong taong 2026. Umuugong na naman ang pagpapalit ng liderato sa Kamara kahit nakabreak ang mga kongresista. Magkakaroon kaya ng bagong speaker ngayong bagong taon. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita, si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, una sa lahat, saan ba galing ang balibalitang may kudeta na naman sa Kamara? Jiggy, kahit ngayong ilang leader ng Kamara ay hindi alam kung saan galing itong usap-usapan na magkakaroon nga ng kudeta, pero lumabas sa isang article na nagsasabing hindi masaya yung ilang kongresista sa pamumuno nga ni House Speaker Bojidi. Mas pinipili raw kasi nito ni Speaker D na makisalamuha lang sa kanyang inner circle. Umaasta raw ito si Speaker D na hindi niya kailangan yung mga kasamahan niyang kongresista. Umuugong din nga itong kudeta sa gitna ng pagkakadawit ng mga kongresista sa flood control scandal. At naging issue rin kamakailan yung umano'y 2 million pesos na Christmas bonus sa mga kongresista. Isiniwalat nga yan ni Congressman Leandro Leviste, pero pinabulaanan na yan ng ilang House leaders. Hindi raw ito totoo at tanging para sa maintenance and other operating expenses o MOOE lang daw yung kanilang natanggap. Pero ayon kay House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adyong, walang kudeta at walang banta sa liderato ni D. Malinaw daw na ang focus daw ng Kamara nitong mga nakaraang linggo ay yung pagpasa sa national budget sa Kamara at sa PICAM. Tingin ni Adyong, palabas lang ang usap-usapang ito ng mga gustong pabagsakin ang Kamara. Pakinggan natin itong pahayag ni Congressman Adyong. What we saw during the ratification, that's the opposite of what the balita were saying, di ba? Kaya sabi ko, saan ba nanggagaling ito? I think the people who are actually creating and fabricating all these lies, because they see despite the attacks leveled against the House, we remain to be stable and united. And I think the detractors want to see a gap and a fraction happen and division happen in our ranks. Jiggy, nitong November at December lang din nang pumirma nga yung maraming mababatas ng manifesto of support para kay Speaker D sa gitna nga ng issue sa flood control scandal. Jiggy. At Marian, may mga Wala daw kudita, sabi ni Adyong. Ito yung kongresistang walang kwenta na taga Mindanao, nayupak na yan Lang utang na loob sa mga Duterte. Walang kudita pero para kayong ang tawag na nagkaaligaga. Intact daw, solid daw ang kongreso. At ang tawag niya, at sa mga naninira daw, nagpapakalat ng balitang ito na may kudita. Para lang daw wasakin daw ang Kamara. Ulol. Isisin nyo na naman sa amin, isisin nyo naman sa mga Duterte. Alam niyo po kasi dyan sa Kamara, sa kongreso, dami ng faction dyan Simula nang nag-start ang Marcos administration, yung una solid muna sila. Nung medyo galit na sila sa mga Duterte, siyempre nagka-faction din dyan, mga Duterte. Nung ngayong nabulilyaso si Tambaloslos, nagkaroon din ng ibang faction dyan. Tambaloslos, Marcos faction. So ngayon, ito na naman, Bujidi, may faction na naman si Bujidi. So malamang po, ang nagpapakalat ngayon ng balita, sila lang din. Mga kakampi lang din ho yan ni Bongbong Marcos, kakampi ni Tambaloslos, Martin Romualdez at Sandro Marcos. Kasi nga sa Kongreso, mga mukhang pera, mga kongresista dyan, kung alam nila kung sino po yung pinakamakapangyarihan at malapit sa Pangulo, doon po sila didikit. Kaya nga dumikit sila kay Martin Romualdez. Bakit? Puta pinsan Pinsan ng Pangulo. Kaya ang kapangyarihan nandoon. So malamang sa malamang, ang maghahari na naman yan ay si Sandro kasi si Bujidi
tingnan mo naman si Buji D, ang lumalabas, pinalabas nila, hindi daw kailangan ni Buji D itong mga buhayang ito. So, pinipili lang ni Buji D yung kanyang mga kakampi na talaga, yun lang ang kausap lagi. Tangina, kung ako naman Buji D, bakit ko kakausapin kayo? May sarili din akong agenda, anak na kayo eh. May sarili din siya. Tingnan mo, pinakamalaking insertion si Buji D. Ikat kayo. Baka gusto siguro ng kongresista, kung mangurakot kayo, may mga insertion kayo, gawin nyo yung ginawa ni Tambaluslos, na tangina, lahat may mga insertion. Mangurakot tayong lahat, hindi lang ikaw, baka yun ang gustong mga ng mga buhaya. Nagkukumpara daw sa pamumuno nila D at ni Romualdez. Ito Ano na. sabi dito ng mga kongresista? Yes, Jiggy, mula rin nga dun sa article na tinutukoy ko kanina, no, kinukumpara raw ng mga kongresista itong si D at si dating House Speaker Martin Romualdez. Sanay daw kasi yung mga mambabatas kay Romualdez na palagi silang nilalapitan at Oy. kinakausap para siguruhing united ang Kamara. Hindi raw tulad ni D na tila raw may kayabangan daw. Pero itinanggihan ni Adjo. Bumababa raw si D sa mga kapwa nito mambabatas. Narito ang pahayag ni Congressman Adjo. Since si Speaker D goes down to the level of each of the members of the House. In fact, you would see him during plenary session associating himself with the members of the House. So, hindi ko alam kung saan nanggagaling yung report na yan. But Speaker D is not only on top of everything, but he is also go down to the level of the members of the House. I mean, nakikipag-usap siya ng maayos. Jiggy, tinanggi rin ni Adjong na kailangang humingi ng clearance sa opisina nga ni Speaker Boji D para magbigay ng panayama ang mga kongresista. At mabanggit ko na rin, Jiggy, may reaksyon yung ilang kongresista sa bumababang trust ratings ni Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte para kay Stop muna tayo doon. Dito muna tayo sa sinasabi ni Balita na mas magaling pa daw, no? Mas maayos daw si Martin Romualdez kumpara kay Buji D kasi si Martin Romualdez kinakausap daw yung mga kongresista. Ganun so kumbaga, okay sa kanila si Martin Romualdez, anak ng kagwang. Pero malabo naman din na tinanggal ka na sa pagka-Speaker of the House tapos ibabalik ka. Mukhang malabo. So ngayon, ang nakikita po natin na pwedeng papalit dito kay Buji D ay si Sandro Marcos. So, wala na pong iba. Yung trono na yan ay mapunta kay Sandro Marcos. Siguro kasi yung ginagawa ni Martin Romualdez na nakamakailan, di ba, in-impeach nila si Vice President Inday Sara. Gusto nilang matanggal sa pagka-Vice Presidente si Inday Sara. Kaya ang ginagawa ni Martin Romualdez, lahat kinakausap. Kasi pati mga komunista nga, mga kaliwang grupo, sila ni Franz Castro, maamin namimigay sila ng ayuda kasama si Martin Romualdez. Saan pwersa nga ho sila? Kasi nga ang purpose, makalikom ng mga sapat na numero para ma-impeach si Vice President Inday Sara. Kaya nga dyan po nagkalit-silit siya ang ating bansa dahil sa interest ni Tambaluslos na maging Prime Minister, may PI pang nalalaman ang animal na kagwang, nangungurakot, perma kapalit ang pundo ng bayan, mga insertion nga pinapangako flood control. Kaya puro ghost projects ang resulta, kapalit ng perma Ganun katindi. Kaya kailangan talaga ni Tambaluslos kausapin yung mga kongresista. Kasama yan. I think itong si Sandro Marcos, kinakausap din yung mga kongresista from time to time para makalikom sila ng sapat na pirma para ma-impeach si Vice President Inday Sara. Ang tanong, nagwagi ba ho sila na masipa, makonvict si Inday Sara sa impeachment court? Hindi. Nagiging sakit lang sa ulo ng taong bayan yung usapin sa impeachment. Hindi na nakapokus sa totoong issue ng lipunan. Ngayon, mag-a-attempt na naman sila. Siguro, hindi pa ngayon kailangan makausap ni Buji ditong mga animal ng mga buhaya kasi wala pang impeachment. I think February 6 daw. Mag-file na naman sila ng impeachment. Baka dun pa. Simulang kausapin ni Buji D. Pero mukhang malabo Hindi naabot si Buji D ng Pebrero sa tingin ko. At papalit na po dito itong si Sandro Marcos. Lalo na nabuliliaso sila ngayon. Yung 2 million bonus. Baka maraming iba na hindi nakatanggap. Kagaya si Toby Chanco. No? Si Toby Chanco, umamin siya na meron daw 1.5 million pero hindi daw bonus. Ang tawag doon break bonus. Hindi Christmas bonus, break bonus. Kasi break bonus daw sa lahat daw. Kunyari, yung Holy Week, meron silang break bonus, anak ng kagwang 1.5 million. Pero yung sabi naman ni Leandro Leviste, dahil Christmas, di Christmas bonus, mga 2 million. Maraming tumanggi na hindi sila nakatanggap. Pero yung iba naman na inamin na nakatanggap sila, MOOE daw. Yun daw yung Pero meron po talagang regular na MOOE itong mga inayupak ng mga buhaya. So yung 2 million na yun, additional is Christmas bonus talaga. Yun ang maliwanag dyan. Ngayon, nagkagulo-gulo sila ngayon sa Kongreso. Mahahati talaga yan. Magkakaroon ng division yung Kongreso. So sa faction ni Buji D at sa faction ni Tambaluslos at sa faction ni Sandro Marcos. So malamang itong magpinsan kasi, si Sandro at saka si Martin Romualdez, hindi pwedeng magbanggaan dyan. Magbibigayan talaga yan. Kasi isa lang naman direksyon nila Protektahan si Bungit, protektahan yung mga kurakot sa Kongreso, mga nakakasabot sa flood control, at syempre, ma-impeach si Vice President Inday Sara. Magtagumpay ba ho sila? So, dahil ngayon, tingnan mo yung mga lumalabas na survey, mas mataas pa rin ang trust and approval rating ni former President, Vice President Inday Sara Duterte. Bumagsak si Bungit, pero iba yung balita gaya ng News 5. Sinasabi bumabagsak daw si Vice President Inday Sara, hindi bumabagsak Mataas po talaga ang rating ni Vice President Inday Sara. Merong lang difference, 1% yung sa, I think, Pulse Asia. Pero SWS mataas pa rin. Pareho sila mataas Teachers Party List Representative Antonio Tino at deserve raw yan ni na PBBM at VP Sara. Ang ni Tino, hindi na masaya ang publiko sa kampanya kontra korupsyon ng administrasyon. Tila may pinagtatakpan daw at wala pa rin nahuhuling big fish sa flood control scandal. Jiggy. At Marian, ibalita natin na may mga kongresistang plano magsampa ulit ng impeachment complaint laban kay VP Sara. Anong update dito?
SJG, sa February 5 na nga, no, maglalapse yung 1-year bar rule ng paghahain ng impeachment complaint laban nga kay Vice President Sara Duterte. Hinihintay na lang daw ni na Congressman Tino na maglabas ng desisyon yung Korte Suprema sa motion for reconsideration nga sa pagbasura sa impeachment complaint. Pero nakahanda na raw mag-endorso ang Makabayan Bloc ng panibagong impeachment complaint laban sa Vice simula February 6. Ulol. Tigil nyo na yan. Nauumay na ang taong bayan sa impeachment na yan. Ikaw, Tinyo, sala sa init, sala sa lamig tong animal na impaktong ito, no? Ngayon sabi niya, deserve daw ni Bungit na bumagsak ang rating. Deserve talaga. Wala daw nahuhuling big fish sa flood control. May pinagtatakan. Ang tanga nyo kasi. Kayo rin yung may dahilan eh. Panggulo kayo. Naalala mo, Tinyo, na gumawa ka ng eksena na tinuturo mo si Kung Pulong Duterte na may kinalaman sa flood control. Tinutulak nyo sa mga Duterte. Ginulo nyo eh. Imbis nakapokus na sana animal dito sa kay Tambaloslos, ginuluhon ninyo. Ngayon nagrereklamo kayo dahil wala daw man nakulong na big fish. Kayo dapat ang makulong. Kayo mga komunista, kayo panggulo. Ngayon, impeachment na naman yung nasa isip ng mga inayupak na ito. Alam niyo po, no? Minsan, makikita mo sa mga kaliwang grupo, naglalaro sila sa dalawang ilog, namamangka sa dalawang ilog. Ang ginagawa ho nila, kinukuha yung simpatiya ng administrasyon para sabihin kakampi ho talaga sila. Pero ang direksyon nila ngayon, pro-admin talaga at anti-Duterte sila. So, kailangan nilang lumaro. Pero sa kabilang banda kasi, napupuna na rin sila. Kagaya natin, napupuna natin sila. Nasaan pwersa na kayo? Lagi po natin sinasabi, puta mga kakampi kayo. Hindi kayo tunay na oposisyon, administrasyon kayo. Hindi kayo galit kay Bangag. Wala, hindi kayo critics ni Bangag. Napupuna ng taong bayan yan. Kaya ngayon, medyo pipitik sila na konti. Pero hindi talaga parang baon na baon yung kanilang kritisismo sa Marcos admin. Hindi kagaya sa atin. Talagang baon na baon yung pagkikriticize natin. Sila pumipitik lang para kunyari ay oposisyon sila. Kasi mapupulaan sila sa drama ho nila eh. Pero walang maniniwala ho sa kanya. Tingnan mo ngayon. So ngayon, magsasampa na naman ng impeachment. Itong Makabayan Bloc na naman, yung pasimuno nito. Kung hindi sila kakampi sa mga alipores ni Bongbong Marcos, sa administrasyong Marcos, yung plano nilang ma-impeach muli si Vice President Inday Sara dyan sa Kongreso, walang mangyayari dyan. Kaya kailangan kumampi sila at dumikit dito, lalo na kay Sandro Marcos. Ngayon, balita na papalitan itong si Bujid eh. Didikit talaga yan sila kay Sandro Marcos. Ang purpose niyan, para makalikom din sila ng sapat na suporta dito sa isasampang muli nilang impeachment laban kay Inday Sara. Laro-laro lang yan. Yan ang nakikita ho natin. Pero bandang huli, sila lang din magbanggaan kung sakali mapabagsak nila si Inday Sara. Pero, in your own, mangarap na lang ho kayo na mapabagsak ninyo si Vice President Inday Sara dahil ang tiwala ng taong bayan ngayon naka Inday Sara. Lalo na ngayon, 2026. So pagdating ng December, 2026 muli, gawa na yan ng mga faction, mga coalition. 2027, talunan na ang mga yan. Duda na ho ako dyan sa kanilang impeachment. Kahit siguro may busan, ulitin muli ni Sandro Marcos yung ginawa ho nila na 150 million bawat perma. Mukhang malabo na po para sa akin. Hindi na po mangyayari yan. Dahil siyempre titimbangin na po yan ng mga junkies, no? Mga political butterflies dyan sa Kongreso. Titimbangin nila yan. Tika lang. Pipirma ako sa impeachment laban kay Vice President Inday Sara. Mag-i-election na. Si Inday Sara malakas. Wag na lang. Babaliktaran na yan. Maniwala kayo sa akin. Itong mga Duterte pa naman, talagang pag tinignan ho nila na ay kalabang ka, dudurugin ka talaga. Na maniwala kayo pagdating sa 2028. Iba si Inday Sara kasi. Sinabi ni Inday Sara, pag kalaban kita, kalaban talaga kita eh. Wala nang balikan eh. Enemy ka na for life, patay ka diha. Kaya itong mga to, medyo magbabalimbingan yan. Papakita nila na, ay, hindi kami against kay Inday Sara. Tingnan mo, meron niya magsasabi, napilitan lang kami magperma na ma-impeach dahil nga, hindi bibigyan ng budget. Kagaya si Tiangco daw, hindi daw siya nabigyan ng 1.5 million na bonus, 2 million bonus. Dahil galit sa kay, dahil kay Tambaloslos. Ganun lang yung labanan sa Kongreso. Pero hanggang dyan lang sila. Hanggang ingay lang. Hanggang black propaganda lang. Hanggang panggulo lang. Baka sakali, maka-influensya sila sa mga butante. Pero malabo. Yan ang nakikita ko. Kasi last year nga putang ina, ang daming pera. Hindi pa nabulilyaso yung kanilang pangurakot sa flood control, no? Umuulan ng pera. May nagawa ho sila. Wala. Kahit mga senador, hindi kaya nilang busalan eh. Hindi nabili ni Martin Romualdez. Doon sila yumuko. Sa Senado, oo, dyan sa Kongreso, goods kayo kasi pareho kayong mga buhaya. Araw-araw kayo kumakausap. Pero at the end of the day, yung pagiging buhaya ninyo, mamatay man kayo, hindi po ninyo madadala yung pira sa ukay. Kagaya itong si Congressman Akop. Next na daw si Buying eh. Ina, alam nyo, mas maganda ko siguro talagang alisin na itong Kongreso. Napakalaki po ng gastos natin sa mga buhayang iyan. Sinasahuran pa, may MOOE. Pag tinitingnan mo, sumasahod pala itong mga animal na ito ng mga 2 milyon kada buwan eh, no? Tangina, wala pang, hindi pa kasama yung kanilang mga kickbacks, mga SOP, mga flood control, Diyos ko. Kaya ang nakikita ko po, pag ako naging presidente, tanggalin ko talaga yung Kongreso, iwan ko na lang yung Senado. Senado na lang, magpasa ng mga panukalang batas. Kongreso, wag na lang. Kasi nadagdag lang ng gastos, kagaya itong mga kongresista animal, mga sakim sa kapangyarihan, mamatay kayo, di nyo man madadala yung mga ninanakaw ho ninyo, may iiwan kayong ligasiya sa inyong pamilya, kagaya ni ako, binabas rin ho kayo. Ganun po talaga katindi. Dali, sa wish ni Cara David. Okay, palike po muna, pag-usapan po natin itong patungkol kay Buying Remulla. Dahil trending na trending po kagahapon, na umano'y sinugod sa ospital si Buying Remulla. Kaya ako, ang first impression ko dito, totoo talaga.
na sinugod si Boying Remulla sa ospital. Kasi may sakit naman na si Boying, alam naman na ho natin eh. Buti nga lang, bumangon pa eh. Isang pirma na lang ng bulate, anak ng kagwang. Kumapit pa. Masamang damo, mahirap matsugi talaga eh. Pero ano yan, itinanggi ng kanyang kapatid na si John Vic Remulla. Di daw na ospital. Ganun. Saan ba napunta? Kung di sa ospital, baka sa morgue na. Baka pwede ospital muna. Masyado naman kayo mabilis. Okay, ito, pakinggan po natin yung mga balitang ito kasi nag-trending po kagahapon. Pero sabay-sabay sila nagsitanggihan, anak ng kagwang. Ito, pakinggan natin ang balitang ito. Pinabulanan ng Ombudsman Boying Remulla ang kumakalat na impormasyon online na sinugod siya sa ospital. Hindi nagpaunlak ng panayam sa News 5 si Remulla pero sa isang text message, sinabi niyang mabuti ang kanyang kalagayan. Nakina, nandyan lang, I'm in great shape. Thanks. Bakit ganyan na lang yung mga sagot? Dati-rati, putang ina, press ko dito kaliwat kanan. Tapos ngayon, wala na, sa pamamagitan na lang ng text. Text ba yan o chat? Okay. Yan. Taon na rin tinawag na fake news ni Assistant Ombudsman Nico Clavano ang balita tungkol kay Remulla. Kwento pa ni Clavano, kumain pa nga ng sinigang na maya-maya si Remulla kaninang almusal. Kumain daw ng maya-maya ang animal. Almusal, sinigang na maya-maya. Kayo magsinungaling kayo, masyadong halata. Alam mo kasi tayo mga Pilipino, di naman tayo nag-almusal ng sinigang. Di ba? Naramihang almusal po natin, hotdog, itlog, ganun almusal natin, mga sausage, yung mga yayamanin, yung tanginang tosino, ayan, yung bacon, pandesal, kape, putang inang inahayupak na itong, maya-maya talaga yun. Ikaw yung mag-aalmusal ka, maya-maya pa. Sinigang. Alam mo itong mga tuno, masyadong mga sinungaling. Bakit ayaw po ninyong aminin na si Boying ay talagang isinugod sa ospital? Karapatan po yan ng bawat Pilipino eh. Public servant man si Boying, putang ina, sabi niyo yung totoo na nandun na, nakaratay na. No? Baka next na to kay kung ako. Sa akin lang sa akin lang. Magaling sila. No? Magaling magsinungaling. Pero yung pagsisinungaling nila, makikita mo naman talagang halata ang kasinungalingan. Tingnan, sabi niya, fake news. So, reports that Ombudsman Boying Remulla was rushed to the hospital. He had a hearty sinigang this morning for a breakfast. Utang inang sinigang, breakfast. Siguro pag ano yan, dinner, pwede siguro yan, breakfast, dinner, sinigang. Mga lunch, yan, sinigang. Pero putang ina, almusal, sinigang, malabo yan. Sumunod ka na yan. Tang inumin, naghihintay na si Kung Akop sa'yo. Ang sabi dyan ni, John Vic Remulla, Boying daw, kakatapos daw maglaro ng golf. And now having dinner with his family. We will have breakfast tomorrow. Putang ina, magkalayo kayo ni Clavano eh. Kay Clavano daw. Nag-almusal ng sinigang ngayon, naglalaro daw ng golf. Tapos kumain daw ngayon ng dinner. Dinner daw with his family. Kagabi daw, nag-dinner daw sila kagabi. So ngayon daw, nag-breakfast sila. Sinong kasalan nyo sa breakfast? Multo. Alam ko si Boying kasi, itong magkapatid na Remulla eh. Mukha pa lang, mabubuisit ka na eh. Diba, kamakailan din, si pinapaputok ni, Maharlika. Na itong si Boying Remulla, nakaratay na eh. Talagang totoo na nasa ospital, di ba? Bumalik siya, putang ina, miyahok eh, payat na payat. Pero tinatago ho nila na di umano na si Boying ay na ospital. Pero ito mukhang totoo po ito. Nagdrama-drama lang tong mga kamag-anak ni Remulla, kagaya ni John Vic. Kasi siyempre, kagaya ni Akop eh. Si Akop, iwan natin kung saan siya, sa impyerno ba? Purgatorio ba? Kasi sigurado ako hindi mapatanggap sa langit itong si Akop. Tingnan mo yung iniwan niyang ligasiya, nababas pa rin eh. Nababas pa rin siya. Kahit namatay na minsan na sa mundong ito, nababas pa rin kasama ang kanyang pamilya. Ganun talaga. Pag ikaw ay hindi maganda yung ginawa sa mundong ibabaw, durog ka talaga. Kagaya si Boying, maniwala ka. Pag ito ay natigok, maraming magpapasalamat, anak ng kagwang. Baka maraming magpalitson. Ang daming ginigipit eh. Lalo na si Pastor Apollo Sikibuloy, General Bantag, TVs, Tatay Digong, mga Duterte, ang dami niyang ginigipit. Pag umasta, hari, presidente datingan, kaya pag ito natigok, putangin na, ang daming magsaya. Kung kung Akop, natigok, binabas at maraming nagtawanan, mas malala ang sasapitin ni Boying Remulla para sa akin. No? Kung ito ay mamatay man yan, di na naman natin alam kung anong kalagayan kasi puro man sinungaling. Pag next yan kay Akop, putangin na, dami sigurong maglasing eh. Dami sigurong magparty-party, lalo na mga Duterte diehard supporters. Nako, baka maglitson pa ng baboy. Baka mag-Happy New Year pa, baka taga Davao magparty pa.
Nang inabuying ako sa'yo, magsisi ka na. Kahit sabihin na natin si Boying ngayon, nagsisinungaling sila, maayos ang lagay. Pero tingnan mo naman yung kalagayan ni Boying, yung na-admit siya. Operahan na to, di ba? Na-bypass ba to si Boying? Ito bang sakit nito? Kitong. Ayan mo naman. Isang bulatin na lang yan. Tangina, pinagbigyan ka na ng Panginoon. Sige nga, tika lang. Try natin bigyan ng pangalawang pagkakataon ito, baka sakaling magbago. Pero hindi naisangla na talaga yung espiritu sa impyerno, di na talaga magbabago itong si Boying, mga Rimulya brothers. Wala, inborn na talaga sila Inborn na yung kasamaan nila. Wala na po yung makakatalo sa kasamaan nila. Kaya ito, sabi kasi ni John Vic, nag-golf. Sabi naman po ni Guanzon, nag-golf nga. Tingnan mo si Guanzon sabi, nag-golf nga, playing golf with Akop. Yeng, golf kayo Yeng, kasama si Akop. Saan ba nag-golf si Boying? Kasi alam ko si Boying, pag nag-golf yan sa Baguio City. Saan siya nag-golf? Sa Intramuros? Yan, dapat kumplituhin mo kasi John Vic Rimulya. Kasi pag sinasabi mo, nag-golf, nilagyan mo na siguro ng address, nag-golf dyan sa Intramuros, sa Veterans Compound, nag-golf sa Baguio, ayan mo na. Kaya tuloy sabi ni Ma'am Rowena, nag-golf nga, nag-golf kasama si Jacob. Mukhang madali po talaga si Boying sa wish ni Cara David na mamatay na lahat ng mga kurakot. Ang tindi ng wish ni Cara David, no? Alam mo to si Cara David, matalim yung dila nito. Nakikita ko lang. Taga saan ka ba, Cara David? Taga Aklan? O taga Siquijor? Hindi talaga, sa totoo lang. Kaka-wish na ang daming nadali ng mga kurakot. Putang ina, si Jacob, no? Ang dami si Enrile, si Cabral. Ang daming nadadali ng mga kurakot. Kaya pag tiningnan mo, mukhang itong dila ni merong ito, may sumpa ito. Kaya pag nadali, si Boying Rimulya po, naniniwala na talaga ako dito sa mga wish ni Cara David. Tingnan natin. Wish! Sana mamatay lahat ng kurakot sa Pilipinas. No. Ay, Yeng, malapit ka na, Yeng. Aray ka! Putangin na, mukhang madali, no? Sa tingin ho ninyo. Hindi ng tawa ni Cara David dyan, Talagang binagsakan talaga siya ng parang nagiging siya yung, yung, pag sinabi niya na, matay ka talaga. Parang tagahatol, no? Parang siya yung tagahatol sa mga kurakot. Ilan na ba daw ang namatay na mga kurakot? Hinggan natin, no? Buhay pa ba kayo? Siyempre buhay kayo kasi hindi kayo kurakot. Mga kurakot lang ang mamamatay. 4 pa lang napapatay ko Apat, oh. Panglima si Boying. Sino yung pang-apat? Naku, Ying. Mag-ingat ka, Ying. Kapit ka, Ying, sa puon mong impacto. mukhang yung wish ni Cara David, magkakatotoo ito. Tingnan mo, Kasi si Boying, alam naman natin, kung buhay yan si Boying, kung buhay si Boying, kung hindi yan na sugod sa ospital, nung pumutok yung issue kagapon, malamang nagpa-presko na yan. No, tawag na ng media. Kaya putang ina, naglalaro nga ako ng golf No? Kasama lang si Jacob. Kumain nga ako ng sinigang na maya-maya. Kasama dinner din nga kami, kasama si John Vic. Di ba? Nagpa-presko sana siya. Kasi mahilig man yan sa preskong kaliwat kanan, yun din ang mga napupunaw natin. Wala siyang official statement si Boying Rimulya. Merong chat, no? Text ba yun na sinasabi? Nasa great ship daw siya, pero putang na sino ba nag-text yun? Iba ka-anak lang niya, yung nahulihan din ng Mary Jane, no? Madaming atraso ni Boying sa atin, sa mga Pilipino. Pakinggan natin yung kaibigan natin na talagang binira niya dito, si Boying Rimulya. Ito si Alona Vlog. Nakakaloka. May dito pinag-uusapan ngayon sa social media, yung allegedly, pagsugod daw kay Boying Rimulya sa ospital. Na up to this time, up to this moment, wala pa tayong naririnig na any statement from Boying mismo. Correct. Knowing Boying, mahilig sa press ko niyan. Ano yung press ko niyan? Tapos tumaan ng bagong taon, wala pa rin tayong naririnig na any word from Boying. Diba, sa kasaksigan ng Cabral Files ni Bong Leviste, hindi natin naririnig si Boying tungkol dito. Diba? Anyway. Malamang nga tama nga si Ma'am dito. Sa akin lang kasi yung kasagsagan ng Cabral Files, December 24 yun, inilabas po ni Kung Leviste, Leandro Leviste. Well, hindi po sumasagot si Boying Rimulya. Sino pong nagpipress con? Yung si Clavano, yung assistant ombudsman niya. Yun ang nagsasalita. Pero ang hindi po usual yun Kasi ang usual po na ginagawa ngayon ni Boying, ginayar niya yung nagiging Department of Justice Secretary siya. Na panay press con. Ito panay press con si Ombudsman Boying Rimulya. So ilang araw ka na, baka mga 1 buwan na ito nakaratay na naman, no? Utang na mukhang malabo talaga yung nasa great ship ka at nag-golf ka. Kakagol kasama si Akop. Tuloy natin ang konti si Madam. Instead of Boying, si Brother John Vic ang nagbigay ng statement diba? saying na he's fine, he's okay, parang wala siyang sakit. And ito namang assistant ng ombudsman, Labano. nagbigay din ng statement saying na okay lang si Boying. As a matter of fact, okay, nag-almusal pa daw ito ng sinigang. What the fuck? I mean, come on. Hindi tayo mahilig mag-almusal ng sinigang. Tama. Sorry, no? Generally speaking, hindi namin ginagawang almusal. Ang sinigang. Weird. Anyway, Tama ka dyan, ma'am. Kasi ang Pilipino kasi, ang sinigang sa tanghalian at sa hapunan.
Hindi tayo yung typical na Pilipino na pagdating ng almusal, grande yung kinakain mo. Hindi eh. Kape nga lang tayo tinapay eh. Yan ang almusal natin. Siguro yung mga mayayaman, bikon, ganun. Pero sinigang putang ina, malabo sa katotohanan yan. Magsisinungaling ka na lang, putang ina, halatado ka pang sinungaling. Halatang halata eh. Wala, nakaratay na talaga itong mga kaibigan ko. Bakit instead of Boying, if he's really in good shape, bakit itong dalawang nagsasalita in his behalf? Exactly. No? Diba? I mean, come on, knowing Boying, mahilig sa press ko niyan. Gusto niya yung camera, lagi nakatutok sa kanya eh. Bakit yan? Hindi niya depensa yung issue. Tungkol sa di umani pagsugod sa kanya sa ospital. Ano ba ito? Na-trauma ba sila? Natakot ba sila? Na baka katulad ni ako, marami ding hindi malupot para kay Boying. Ganun talaga yun. Putangin na nyo. Yun yung mga iniwasan nila, promise, no? Na putangin na, nakikita mo si Boying nakaratay, may picture, may video. Putangin ng pambabas yan. Paano pag magurgor si Boying? Hindi pa paalam na nagurgor na. Kasi natatakot na ibabas. Anak ng kagwang talaga naman. Paano pag ganun ang mangyari nga? Hindi pa ho. Saka na nilang sasabihin pag nailibing na. Pag nakrimit na. Mga tanga kayo. Okay, tuloy oh. Natakot ba kayong masaksihan personally kung ano magiging reaction ng taong bayan? Kung sakasakali mang totoo ang issue ng pagsugod sa ospital sa iyo, Boying. Karma yan eh. Alam mo yung kung ano talaga yung tinanim mo, aanihin mo din. Exactly. Katulad ng sinapit ni ako. Malamang. Ganun din ang magiging reaksyon ng tao. Panigurado. Diba? Well, hindi naman kami matutuwa of course. Pero I promise you na hindi rin kami malulungkot. Matutuwa tayo, ma'am. Pero sabi ko nga sa inyo, mas worst ang ma-experience na bashing ng pamilya ni Boying pag ito si Boying lumisan. Niwala kayo, mas worst kay Akop. Si Akop hindi pa masyadong medyo mabigat, no. Pero siguro dito kay Boying, talagang masaksihan at maramdaman ng pamilya ni Boying Remulla yung galit ng taong bayan. Ngayon pa nga lang nabalitaan lang na nagkasakit na isugod sa ospital, masaya ng mga Pilipino, mga netizen eh. Isipin mo ngayon pa lang What more pa kaya pag makita mo na talagang nakalagay na sa kabaong at nakrimit na. At kakantahan, hindi kita malilimutan. Napatay ka diya. Tuloy lang ako, Teo. Parang okay lang. Ganyan talagang buhay. Bakit naman talaga, kapag hindi masyadong mahalaga yung tao, kung wala kwenta, kung sakaling may mangyari sa kanya, ang sasabihin lang naman natin is, ganyan talagang buhay. Diba? Pero, kung ang may pinagdadaanan, mahalaga sa atin, merong ginawang mabuti sa atin, di ba? Yung moral support, prayer, sobrang pagsuporta ang gagawin natin sa kanila. Kaya lang, sa kaso kasi ni Akop at saka nitong si Boying, parang wala naman kayong iniwang tatak na mabuti, kundi galit lang sa puso ng taong bayan. Kaya sa kanyo na hindi kami masyadong malulungkot. Kung sakaling, feeling ko nga mas malulungkot ang taong bayan kapag hindi totoo yung balita about sa allegedly pagkasubok mo sa ospital. Ewan ko feeling ko lang naman Mas nagpasubra. Okay. Alam mo, sa kalagayan ni Boying ngayon, hindi lang kay Boying. Lahat kayo, mga kurakot sa gobyerno, talagang mababash kayo sa social media. Mahalin nyo sa buhay, tatamaan dyan. Talagang, nag-umpisa man si Cara David, no? Namamatay ng mga kurakot. Ito yung magiging parang basihan natin eh. Ayan na, nadali kayo sa wish ni Cara David. Nadali kayong mga buhaya kayo. Kaya yung bashing sa kanila, mas malala. Ito kay Boying, mas worst yung sasapitin niya kumpara kay Akop. Ano po sa tingin ho ninyo? Madadali kaya si Boying Remulla sa wish ni Cara David? Next na ba si Boying kay Akop? Maraming nag-aabang dyan. Kung yung tinanim mo puro poot, panigurado, aani ka ng poot. Talagang ganun lang po ang buhay. Wither lang. Kapit lang, Yeng. Isang bulati na lang yan.